Sa mga gwapa at gwapo naming mga subscriber dyan, here's another day for another adventure. Today, we will be going to Kiamba, Sarangani Province. Dadaanan po natin from Coronado, Tupi, Pulumulok, General Santos City, Maasin, hanggang marating natin yung Kiamba. So, hindi natin kayang ikutin ngayon ito for today. Malawak kasi ang area ng South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. So for the meantime, within Sarangani and South Cotabato lang tayo. On the west side tayo. Hindi tayo sa east. Sa west tayo pupunta. Since this is our first time and I don't have enough time for this adventure, we will take advantage of this opportunity na makita natin ang mga importanteng daanan. So basically, this is to check how the road is, how safety it is, if in case we would decide to complete the Mindanao Loop. Adventure na ito, makikita po ninyo ang isang pickup truck na binanggaan, ang isang buong bahay bagsak. Makikita nyo rin dito ang beach resort na libre. It is free for a quick stopover deep in a beach at saka umalis na. Walang bayad as in libre. Dito lang po yan sa Sarangani. Another thing that we enjoyed is the umbrella ng Kiamba. It's so beautiful. Parang talagang ginawa siyang shade sa kanilang plaza. It was really beautiful and colorful. Please watch out. Here we go! First stop, mag-refill po tayo dito sa paborito naming gas station. Gamit po natin today ay ang aming L3 Mitsubishi Release 2023 para may enough space ang mga girls, ang mga magaganda. Tingnan ninyo po, gwapa, KK, gwapo kuya. Another day for KK Guapa's adventure. Where are we going? Jensen? What? Erasing memories? Erasing memories? What about? Erasing. Erasing memories? What does that mean? That means your memories is gone. Welcome to Jensen, the Tona capital of the South. K, 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 guapa. Legs, legs. Gaganda yung mga yan. Ito yung mga guwapo ko mga pamangkin. Aray ko. Ano ba yan? Hindi ako marunong mag-stay dito. Welcome to Jensen. Lisensya, yan, Julia. Dito na tayo ngayon sa sentro ng General Santos City. Our vlog will start here. We'll be going to Kiamba. Makikita ninyo doon ang daming container van. So, kasi Jensen ay may port na po sila. There you go. There. 135 Makar-Sigil Road. Makar-Sigil Road. Pupunta tayo ng Kiamba. Coast Guard. Makar po is the port here in Dumiretso lang ng Jensen. 1 oras at 34 So na we'll minuto go to patungo sa Maisom Lopez. and Maasim and Kiamba. The Jensen Medical Center. Fixing ka pa. Grabe ng motor. Hindi tako. Tingnan natin kung anong driving niya. Style. Fishport, go straight. Then Kalumpang. Airport the other side. Kaso lang nagkaroon na ng shortcut yung airport kaya hindi na dito dumadaan. Pagmasid tayo kung mayroon tayong may encounter ng mga kamote drivers. Padaan. San Andres Fishing Industries. So kasi yung area po na to fishport. Tingnan niyo yung mga top down. Lagayan ng isda yung dala-dala nila kasi pupunta po sila ng
Fishport. Oh, may tuna. Ang laki. Dumadaan po tayo sa Jensen Fishport. Sikat po ito dito sa Jensen. Dito nyo po makikita ang malalaking tuna. Feeling ko ito yung mga beach resorts sa una. Na ginakantuan namon. Dahil sunod. Oo, dira na sa area ngayon. Mga resorts. Fantasy. Oh. Ito ngayon tinatahak namin yung mga beach resorts noon na malalas naming pinupuntahan every time na yung may family outing or may mga school outing sa beach. Dito po kami nagbe-beach. Ang daming pagbabago. Ay, nandyan sa gilid na yan. Dagat na po yan. Hanap tayo ng kamuti driver. So, merong checkpoint. Yan. Yung mga pumapasok ng Jensen. Checkpoint. Kasi lalabas tayo ng Jensen. So, wala. Veterinary quarantine. Ay, nangyari kay Kuya? Kuya, parang hindi ka pataanin ni Kuya Pulisa. Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag mong sagasan ang kambing na yan. Ay, pagilid-gilid, day. Ano ka dan? Paitan ka gid, day. Papaitan ka gid. Galing siguro ng mga beach yan sa area. Look at that, mga bangus po yan o kaya mga shrimps yung iba. Coast Guard substation. Sige-sige ang kanilang road widening. Water Grand Beach Resort. Wow, look at the road! Yan ba ang daan-daanan natin? Yun ba yun? Yun ba yun? Yun ba yun? Yun. Look at that. Beautiful. Let's see. Kaya ayan? Kaya? Kaya na. Let's see, oh. Look at the road kayo. It's beautiful. And I saw the ocean. You saw the ocean on the other side. That side is the ocean. Yeah, I saw the ocean. Ito. And the Sarangani Bay. Welcome to Sarangani Province. South Cotabato Jensen is South Cotabato. Right now, Sarangani Province is welcoming us. Ooh, look at the bundok. Doon tayo pupunta. Iikot-ikot yata siya. Look at the mountains formation. Oh, look at the Sarangani Bay. 65 kilometers from here is Kiamba. Pupunta tayo sa Kiamba. Magde-deliver tayo ng shopping! Arinin mo shopping eh! Iniikot natin ngayon ang dulo ng Mindanao. Welcome to Pacman Beach Resort. At this point, makikita po ninyo ang isang pickup truck na inararo ang isang bahay. Makikita nyo yan, basag ang kanyang harapan at ang bahay po ay tumba talaga. Ganon kalakas ang impact niya. Kaya tayong mga driver, kailangan talaga ng sobrang pag-iingat. Kung pagod na po tayo or antok na po tayo, pwede naman tayong mag-stop o mag-pull over muna, mag-take a nap, even just about 15 minutes nap, that would help already. Unless kamuti driver po talaga tayo. But most of that accident is caused by pagod na driver. Kayo din, mga kakusa ko,
na mahilig sa manibela, please, extra careful po tayo. Ito, Sarangani Energy Corporation. Tumawid siya ng daan, tumawid ng daan. Galing siya doon sa kabila. Tapos tumawid ng daan. Ano na yung ginatakbuhan sang may mga goods, naga-factory siguro sila, baka mga isda or whatever. Oy, eyes on the road. Daming industries dito pala. Plant gate. May planta. Ano sa planta ni? May mga planta. Pangilan. Kamalig Beach Resort. Sharp curve. Watch out. Kasi mainit talaga yung lugar na to. Ito yung Maasin. Maasin area. Ano may yan? Tot, ikaw daw Tot, drive. Tuyo ko. Ito yung Stambok Tot. Tayo dito Tot. Ano kaya yan ang binibenta dyan? Ay, wala. Department of Public Works and Highways, Rehabilitation and Construction, upgrading of damaged paved roads along Sarangani Sultan Kudarat. Oh yeah, this is actually Sarangani Sultan Road. Kita mo na no? Grabe, nagkadikit-dikit yung mga probinsya. Kung tuloy-tuloy natin to, lalabas tayo ng Palimbang. Pero malayo yun. Another checkpoint. Second platoon, Maasim. So we are in Maasim. Maasim is known doon sa mga isdang naglilipana kung minsan biglaan sa dalampasigan. So dito yon. Welcome to Maasin. Maasin, as in literal Maasin ang kanilang tubig dito. Santa Cruz. Maasin Central Elementary School. Golden State College of Maasim. E-Patrol. Ang init. Ang init. Ang init talaga, sobra. Kahit naka-aircon na kami dito. Oh. Buhay na bato. Dahil nagaling dagat. Hubas ang dagat. Hubas. Ito ang literal na ilog na walang tubig sa ilalim. Galing tayo sa 2 lanes, tapos ngayon nagme-merge siya 4 lanes. Dahan-dahan tayo kasi merong very important person. Sino kaya to? Dami yun namang gordya. So kaya yun? Bago naman ang ating driver, another imported. Kuya Bano. May mga beach resorts. Buloy's Beach Resort. Private property. Do not enter.
part of Maasin. Kung napapansin niyo po, kanina pa tayo nagbiyahe ng biyahe. Wala tayong nakikitang lubak-lubak na daanan. Ganun po dito sa Mindanao. I can really guarantee na maganda talaga yung mga roads namin. Kaya, if you like long drive, dito. Bring your car here and drive the entire Mindanao. At saka besides, landlocked kasi ang Mindanao, kaya maraming daanan. Marami kang option na daanan. Kung gusto mo ng bulubunduking area, pwede din. Meron din tayong mga ganong roads. Yung mga bata, umikot-ikot. Ay, merong bit-bit si kuya sa likod. May wagon siya. Tingnan ninyo yung dagat. Ang ganda. Oy, dahil siguro guwapo yung driver, kaya magandang dagat. Kasi kung dire-diretsahin lang natin yung lugar na ito, mararating natin yung Palimbang, Sultan Kudarat, then going up to North Cotabato. Pero that's not our trip today. Our trip today is only up to up to Kiamba, Sarangani province. From here, 35 kilometers away. Oh no, 25 from here is 35 kilometers away. Hindi tayo ngayon nagda-drive kasi hindi tayo marunong mag-manual driving. So, mas prefer namin dinala yung L3 kasi marami kami at mas medyo may power siya compare natin sa ating Mirage. Kasi first time namin dumaan dito at hindi namin alam what to expect. So, make sure na yung dinala namin ay L3. Pero hindi naman pala siya bundukit. Ano naman pala siya eh. Yung plain lang kasi sa gilid lang ng dagat dumadaan to. Sarangani Bay. Iikot lang natin yung Sarangani Bay. Kung mapapansin po ninyo, mas marami ng kahoy kasi lumabas na tayo ng Maasim area at saka yung General Santos area. Generally, yung magkatabing bayan na yun talagang sobrang init. Bilis talaga ng mga van magpatakbo. May bus pala dito. Pero siguro paminsan-minsan lang kaya mas maraming van. Look at that mountain. Look at the hills. Kaso lang, tinatanggal nila yung mga mountain. Ambulance. May nakikita akong bagong bridge. So, literally, nasa Kiamba, merong mga ganito. Yan o. Pag mag-long drive tayo from Luzon, normally makikita lang natin to sa Leyte. This is the second one. At may quarry. Magawa sila ng semento. At tambayan ang ilalim ng mangga. Dagat pa rin sa ating gilid. Nawawala ang beauty. Nawawala ang beauty dahil dyan sa mga bahay-bahayan. Palaisdaan. Siguro mga sugpo yun. Labanan natin sa mga sumpok. Sugpo, di ba? Sugpo farming. Team Puyog Festival, February. Welcome to Kiamba. So this is
Mabagal na sasakyan, mamalagi sa kanan. We're entering Kiamba already. May nakita kaming dagat, kaya dumaan muna kami. Walang entrance po. Oh, Alex, oh, look, oh. Walang entrance. Yan doon. Look at that, walang entrance. Pwede na tayong bumaba dyan. At magdagat. See? Hindi namin alam. Meron dagat dito. Gray lang yung sand. Pero malinis po. Ayun, may mga nagadaan din pala. Ibig sabihin, umakit talaga itong tubig na to. See? Nasa Sarangani Bay. Libreng dagat. Libreng dagat. Oh. Diba? Pwede kasi siyang stop over. You can stop over. Ayan. May alambre ka lang. Ayan. Kaya tayo ngayon. Oh. We're able to dip our feet doon sa tubig. So, going that way tayo. According kay Waze, nasa South Cotabato, Sarangani Road tayo. Nagkaroon tayo ng libreng dagat dito sa Kiamba. Nakatip tayo ng paa natin. Kiki missed it because she don't want to go down. Why are you grumpy? Kanini galupos ga. Kaya pala dari damo sugpo. Kaya hambali man na gani one time, siling niya mag-ano daw kami. Oo, may dagat na sila, oh. Oo. More dagat na libre. Ganon. Libreng dagat. Ito sa biyak na. Oo, libreng dagat. Dala ka pagpo ba? Gani, no? Dala ka bangko dito. Libreng dagat. You don't need to pay anything. Gray lang yung lupa pero sobrang linis. At saka mapino. Mukhang may namumuong ulan sa lugar na yan. Kasi sabi 13 kilometers away pa tayo to Kiamba. This is the first time na nagpa-Kiamba po ako. Sa inyo ba first time din? First time niya rin? So first time din nila. Everyone's first time to go to Kiamba. Ooh, Dorian, how much? Wala, mura lang nagkaba. Yan ta karon bla. Karon lang oh. Diri kasi lang there is a combination of Christian and Muslim population, but then the Muslim here are peace loving. Talagang they blend well with the Christians. Datu Dan, Barangay Datu Dan, Datu Dani Barangay Kiamba, 11 kilometers away to Kiamba. Baka maabot natin yung ano na yun, yung bundok na yun, no? Kasi 6 kilometers pa eh. Tambali Bridge. Barangay Kapati, Kiamba. Medyo may mga blind curves, so careful lang tayo. This is Kapati Bridge. Nagkuha sila ng nanguha sila ng
Province. Ang ganda ng daan. Wala pa rin tayo nakitang lubak kahit isa. Si Kuya nagmamadali. Ooh, what is that? Yeah. Yan, ganda ngayon. Double yellow lane tayo, sir. Huwag kang mag-overtake. Kaso nga lang, double yellow lane na straight ang daan. Bakit kaya double yellow lane to? Anong purpose? Oh, sige, sir. Hindi ko alam kung anong purpose, bakit double yellow lane yan. Straight naman yung daanan. Ngayon, kung nasa harap mo ay napakabagal at hindi ka mag-o-overtake, paano na lang? Straight man to. Ay, pero I know there's something. There's a purpose for that. Yung solid white na wala na, double yellow lane na lang ang natitira. Straight pa rin ang daan, pero double yellow lane. Ba white lang dapat. Diba, ang ganda. Kala ko kanina akyat tayo dyan, di pala eh. Ganun para tayo sa gilid. Ito na naman sila, Kuya. Masarap ang buhay, may top down. Ayan, hindi huso ang helmet dito. Kasi parang bakal mga ulo ng mga tao dito eh. Kaya di mo kailangan helmet, no? Walang bali na. Tig-agin ulo nila, di ulas lagay helmet kay mas grasya, hindi na yaman nung ilabulo daog pa na bakals na mo kaya tawag nga tig-a ulo. Bisaya pagahi kayong ilang ulo oy. Sa Tagalog pa matigas talagang ulo niyo. Kaya hindi kayo naga-helmet. Yan, another stopover. Meron ba tayo dito ang pulis? Walang pulis, diretso na oy. Okay, we're almost here. 1.2 kilometers. We are now in Kiamba. So ngayon ang tanong, nasaan ang City Hall? Ito school. Ano siguro ng mosque nila? Mosque, Municipal man ng Kiamba. View? Sa Lopez. Diretso. Diretso tayo. Papasok tayo ng Kiamba. Yan kasi going to Palimbang na yan. That way going to Palimbang. This way going to the city proper. 200 metro. Kumaliwa sa St. Anthony. Sayang kalaki ng ano. Pupunta po tayo sa bayan ng Kiamba. So hindi na tayo nag-ano. We are here na. Tingnan natin kung anong meron dito. Tuka White Sand Beach. Drink Tuka. Tuka. Gandara. Kasi port pala to yung ano natin eh. Yung inano pala natin, research pala natin port. Sige mamaya magano naman tayo. We are here at basta na sila bro. may church din. Catholic port pala to eh. Maghahanap kami ng makainan dahil gutom kami. Andito kami ngayon sa Port of Kiamba. Sana merong mga ginasugba-sugba. Kung hindi ka sinugba kag hindi mainit, hindi tayo kakain. Kasi ang nainitan na pagkain is not safe. Ayan, see? Wala na? Sige. May sugba-sugba. Nasa kaliwa mo ang destinasyon. Yun na, may sugba-sugba oh. We are now at Kiamba Seaport. Ayo. Daming isda. Daming mangingisda. Dami. Ang ganda. Ang ganda. 5% na lang ang aking battery and I don't want to miss this. We are at Kiamba Seaport. So, puerto po ito siya ng Kiamba. Ayan. So, dito po kayo kung gusto niyo yung malalaking tuna, dito kayo pumunta. Kasi medyo sa Jansen, medyo mahal na.
Pero dito po may mga fishermen din tayo dito. Yan. Ang daming nila. Ano, so low tide siya kaya walang tubig dito. Pero kung mag high tide yan, ang tubig hanggang dyan. Ang lalaking bato. Okay? Just showing you Kiamba. They're building it. Kiamba Tourism. That's the Sarangani Bay. Medyo mahangin na. That's it. So, salamat sa lahat na nanood ng vlog na ito. Sa ngayon, iikot namin kayo sa plaza ng Kiamba na kung saan makita ninyo ang very colorful na umbrella shade nila. Napakaganda po ng pagkagawa. Kiamba is just really a small town in the southern tip of Mindanao, and it's part of Sarangani province. Sarangani used to be part of South Cotabato. Madalas ko na siyang naririnig since I was young, but I've never had an opportunity to come and visit. And finally, I was able to come and visit this place. One day, we'll be featuring a lot about this municipality. For now, we're just doing ocular visits. We want to make sure that the road is safe, especially for KK Guapa. We left the house at around 12 noon sa Coronadal City, and we got here in Kiamba at around 3 p.m. We visited this beautiful plaza after na kumain kami. So I treated my niece for her upcoming birthday. So medyo advanced na po siya because we're going to go back again to Manila. So wala ako doon during her 16th birthday. Now, let's say KK, she stopped over at National Bookstore SM Jensen for her next stop. North America. KK Guapa's next stop is going to be North America. Yes, that will happen soon. So, please continue to watch. For now, we will try to explore ang bayan muna natin, ang bansa muna nating Mindanao bago tayo lumabas sa ilang lugar. Please continue to follow and subscribe KK Guapa. Soon you will be seeing more guapas and guapos in this vlog. And thank you so much sa aking dalawang magagwapong pamangkin who drive us safely kasi ang inyong abang ay hindi marunong mag-drive ng manual. Pero pag marunong na ako, for sure hindi sila makatikim ng manibela. As always, sa ating pagpatakbo po kahit maluwang na ang daan sa ganitong oras na ito sa timog silangang bahagi ng Kamindanawan, kahit tahimik ang lahat, I make sure na sakto ang ating pag-drive. Bye for now, and thank you so much for watching. See you in our next vlog.